Di ba nakakatuwang makita na kung paano ang Panginoon hahanguin niya tayo sa lusak ng kasalanan, babaguhin niya ang ating buhay, kaya damang-dama ko po ang puso ng ating kapatid na umawit. Amen? Okay, good evening po sa inyong lahat at sa mga kasama po natin sa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. And just to inform everyone, ang naging kapasyahan ko po, sapagkat hindi kayang hatiin ang katawan, pero itong mga early months na ito, yung pong mga services natin, ngayon pong early part ng year 2025, gusto ko pong makapagministeryo para po sa pinakapundasyon po natin para sa year 2025, both dito po sa Living Water at sa Victory Fundamental Baptist Church. Kaya kawayan nyo yung mga taga-Victory. So sa mga kapatiran natin sa Victory, purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Just for you to know, areglado na sa first Sunday of February ang ating anniversary celebration. At nakausap ko na si Brother Raymond at areglado na doon natin i-celebrate ang ating anniversary. Purihin ang Panginoon, and I hope na ang bawat isa ay excited na sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuting Diyos sa lahat po sa atin. Amen? So kaya ipagdiriwang natin ang kanyang kabutihan. Again, first Sunday of February. So bali sa hapon, 3 p.m. ang pinaka-celebration natin. At kagaya dito sa Living Water Baptist Church, pag morning, evangelistic meeting po ang celebration natin. Because we believe na ang pinakamalapit sa puso ng Panginoon ay ang mga lost at ang mga laborers. Amen? So kaya hindi mawawala ang ating evangelistic service every anniversary. At ngayon po, sa mga kapatiran natin dito sa mismong ating pong sambahan, umaasa ako na masaya kayo ngayong gabi, handa na po kayo, at talagang sabik kayo na marinig ang mensahe na inihanda ng Panginoon. At sa bawat isa po na makikisama sa National Baptist Day Celebration. So bukas po, ako po ang tagapagsalita sa Kamanaba. Okay? So pagka Kamanaba, Caloocan, Malabon, Navotas. Tama ba yan? Okay, Valenzuela. Yan po ang bumubuo ng Kamanaba. Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Okay? At white po ang kasuotan ng sino mang dadalo. So, at magsisimula po yan ng 1 p.m. doon po sa amphitheater. And it is good na January ngayon, hindi po ganong kainit sa kanilang naging observation, pero dahil hindi po madaling ma-accommodate po ang lahat, so talagang yun po ang kanilang napiling kuning venue para po sa ating pagdiriwang. Masaya ba kayo na Baptist kayo? Ayan, kaya request ko po sa inyo, kung maaari lahat ng mga profile pic ninyo, okay, sa inyo pong mga Facebook, medyo atin pong ipalaganap na National Baptist Day po. Yan po'y naisabatas mga kapatid, at para sa akin po, ito'y magandang recognition ng ating pamahalaan, ng ating bansa sa kalipunan ng Baptist dito sa Pilipinas. Amen? Kaya lahat ng masaya at blessed na Baptist kayo, please shout Amen! Mga taga-Victory, gusto ko marinig kayo. Shout, Amen! Grabe, ang lakas masyado, ha? Opo, so, kaya, welcome. Open po ang lahat. Actually, simultaneous po ang mangyayari. Meron pong nasa Bulacan, sa Quezon, Batangas, NCR. So, kaya lang po, ako po ay
mas nagbigay pansin doon sa Kamanaba dahil una, yan po ang aking pong bayang sinilangan at sa mga gawain po na ating pong napasimulan. So kalimitan po nandoon po sila. So tapos dahil ako po yung speaker, so kaya obligadong nandoon po ako. No? At alam ko na aware po kayo na tuwing National Baptist Day or yung Baptist Day celebration po, may mga lugar po na kung saan nag-i-speak po ako, but this time I prioritize di Kamanaba sapagkat mostly ng nasa Kamanaba po ay mga anak-anak natin sa gawain at ang nag-spearhead po nito ay si Pastor Resty at ang ilan sa mga anak po natin na nagtulong-tulong para ipunin po silang lahat doon, and we are very happy sa positive response ng majority. Of course, hindi natin makukumpleto lahat yan, but at least the majority, they are willing to join, and I am very sure that tomorrow, God will again accomplish great things para sa celebration na ito. Amen? So ako po'y iniligtas ng Panginoon sa Baptist Ministry. Ako po'y nabaptize sa Baptist Ministry. Ako po'y tinawag ng Panginoon sa Baptist Ministry. At ako po'y nagpapastor sa Baptist Ministry. Ako po'y evangelist ng Baptist Ministry. Kaya para sa akin po, ang pagiging Baptist ko po ay isa sa akin pong pinasasalamatan sapagkat ito po'y may napakalaking bahagi sa aking buhay. Kaya naman, masayang-masaya po ako na i-celebrate ang National Baptist Day at ang pakiramdam ko, masayang-masaya rin po kayo mga kapatid. Birthday po ni Ma'am Sue ngayon, kaya dapat masaya rin tayong lahat ngayon, di po ba? So, ang alam ko po, nakapag-abot na yung marami, kaya kung hindi ka pa nakapag-aabot, nandyan lang si Ma'am Sue. At, actually po, that is one way of appreciating her because we cannot deny the fact that Bishop Manny Orara, siya po'y naging very instrumental maging dito po sa ating bansa, sa Pilipinas. At siyempre po, it is but right for us to consider and acknowledge because para sa pagpapasa ng batas na ito, sa Senate po, at ang pinaka-principal nito, author po nito, wala iba kundi si Senator Win Gatchalian. At sa Congress naman po, sino pa? Si Congressman Benny Abante. So kaya, kumbaga, ito po'y pagkakataon para sa kabuuan at kalahatan ng Baptist na tayo po ay magparating ng ating puntinig sapagkat ang Baptist po ay hindi relihiyon. Ang Baptist po ay kalipunan na naniniwala sa masasabi nating katuruan ng banal na kasulatan. Kaya naman ngayong gabi, nagpasya po ako ng ating mensahe po ay pinamagatan ko pong what every Baptist church ought to be. Diba? Kasi alam nyo, nagpapasalamat tayo na Baptist tayo, pero dapat alam natin na ang Baptist na pinag-uusapan natin ay hindi po sekta o relihiyon. Ang Baptist na pinag-uusapan natin ay church. At kapag sinabi nating church, ang pinag-uusapan din po natin tao. Mga taong tinubos at niligtas ng Panginoon. So, hindi po magiging impactful ang ating claim ng pagiging Baptist kung hindi po tayo magiging Baptist na kung saan nagagawa po natin kung ano ang nararapat. Kumbaga, walang ibig sabihin ang pagiging Baptist natin. That is my intention. That is my objective in preaching this message. I appreciate na Baptist ako, pero wag tayong magtrato na ang Baptist ay parang relihiyon na ipinakikipaglaban mo na parang relihiyon at sekta, pero hindi mo ipinamumuhay. So kaya, sabi ko, it is good na ngayong gabi po as church, talakayin po natin ito, what every Baptist church ought to be. Acts chapter 11. Kukunin ko po ang masasabi nating record ng early church na kung saan sila po sa kanilang buhay ay nakaranas ng hindi bibirong pag-uusig, sila po'y nangalat, pero lumagana po ang Kristyanismo at lalo pong nahayag ang Panginoon sa buhay ng kanyang kalipunan. Kaya tingnan po natin Acts chapter 11. Magsisimula po ng pagbasa sa verse number 19 at atin pong tatapusin sa verse number 26. Acts chapter 11, verses 19 to 26. Kung nakita nyo na po, let me know by shouting Amen! All right. Ganito po ang sabi ng Bible. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen troubled as far as Spain and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only.
And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed, and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, aming Panginoong Diyos, sinasamba po namin ang iyo pong kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan, maging ang iyo pong persona. We thank you, Heavenly Father, for giving us the opportunity to again worship you and to hear thy precious words. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga isip, ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao, at marapatin mo po na kami po ay maliwanagang makapakinig ng iyong mensahe, at kami po ay iyong pagpalain at muli pong paalalahanan. Muli po naming pinagkakatiwala ang kabuuan ng pangangaral na ito, dakilang Diyos. Samahan mo po ako, bigyan mo po ako ng karunungan, at umaasa rin po ako, dakilang Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magkakaroon po ng atentibong puso, pandinig sa iyo pong mensahe. And may we apply this message in our lives, O God. We thank you and praise you, Heavenly Father. Lahat ng ito ay amin pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, sinasabi ko po sa inyo na ako po ay sumesentro sa Usaping Baptist na ang pinaka-konsepto ay church. Ang ibig sabihin, kalipunan ng Panginoon, Ecclesia. Ito po yung tinatawag nating called out assembly, called out people. Yung pong mga makasalanan na hinugasan ng dugo ng ating Panginoon. Yung po bang mula po sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan. Mula po sa kamatayan, dinala sa buhay na walang hanggan. From darkness to light and from death to life. Yan po ang masasabi po nating kalipunan ng ating Panginoon. Now, dito po sa record, makikita nyo po, okay, if we are claiming na tayo po ang true church of God, kung sinasabi natin na tayo po ay church ng Panginoon, meron pong mga inaasahan, meron pong dapat mahayag, meron pong dapat makita, meron dapat maging pagpapatibay ang pagiging church natin ng Panginoon. That is why, ang ating pong title, What Every Baptist Church Ought to Be. Kung sinasabi natin na tayo po bilang Baptist ay church ng Panginoon, ano tayo nararapat? As an individual, as member po ng kalipunang ito, ano dapat ang ating pong gawain, ang church na ito, bilang nagkiklaim na church ng Panginoon? Alam ko po na somehow may idea po tayo sa context na ang early church ay dumaan sa hindi po birong persecution. Ang persecution po, kung babalikan nyo po sa panahon noon, yun din po ang maganda na maging paalala po sa atin. Dahil nowadays, I can say na ang Christianity, medyo sa usapan pong mas maintindihan nyo, parang lumalabnaw ng masyado. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po kasing sarap ng timpla ng pagkakristyano nung mga unang panahon. To the point na sa kabila ng pag-uusig, lalo silang lumalaganap. Na sa kabila po ng pagpapahirap, lalo silang lumalalim sa Panginoon. Na sa kabila ng mga atake ng kaaway, lalo silang tumitibay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nakakalungkot man sabihin, walang persecution, daig pa ang nape-persecute. Hindi nyo basta
makita ang paninindigan sa napakaraming mga Kristiyano. Hindi po natin basta makita ang lalim ng paglilingkod ng nakararaming Kristiyano. Kumbaga, posibleng sabihin natin na epekto na rin ito ng days of apostasy na ang tao po, mga kapatid, ay masyado na pong nalilibang sa mga bagay ng mundong ito at nahahatak na po ng kung ano-anong kalayawan sa mundong ito na nagdadala sa kalamigan to the point na marami po ang nakikipag-compromise na at confusing na po ang kanilang kalagayan bilang church ng Panginoon. That is why I would like to remind everyone using this passage doon sa early church na dapat yun ang ating pattern, mga kapatid. And by this, I want all of you to realize and understand na ako at ikaw bilang nagkiklaim na true church, na bilang Baptist church, ano tayo nararapat. Okay? So, una po, every Baptist church ought to be believers of Christ. Diba? Ano ang kwenta na Baptist ka kung hindi ka naman ligtas? Anong kwenta na Baptist ka kung hindi ka naman nanampalataya pa sa Panginoon? So, yun po naman ang ating balansyadong pagtanaw, that we appreciate yung ating pagiging Baptist, pero gusto po natin na ang pagiging Baptist natin ay nasa loob ng maliwanag na katuruan na kinakailangan ikaw ay mananampalataya. Amen? Meaning, believers of Christ. Yun po yung mas para sa akin may bigat. Yung salitang Christian, mga kapatid, na ikaw ay na kay Kristo, ang Panginoong Jesus, sinampalatayanan mo sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas. Mga kapatid, every Baptist church ought to be believers of Christ. Opo, hindi po yung pangalang Baptist ang nagpapaging Kristiyano sa atin. Kundi bilang Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan po na manindigan tayo sa kung ano po ang itinuturo po ng banal na kasulatan, at sinasabi ko po na ang marka ng mga Kristiyano sa Biblia ng tunay na church ng Panginoon, kaya sila church sapagkat kumilala at nanampalataya sila sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Parang gusto ko nga pong idiin sa National Baptist Day yan eh. Diba? That we really appreciate that we are Baptist. Pero Baptist na unsaved, wala ring kwenta po yan. Kasi ang isa sa maliwanag na turo natin, hindi ang pagiging Baptist ang kaligtasan. Hindi po tayo naliligtas dahil nakabilang tayo sa Baptist. Ang maganda po bilang ligtas, napunta tayo sa kalipunan ng mga Baptist. Amen? So, every Baptist church ought to be believers of Christ. Kaya doon magsisimula ang lahat. So makikita nyo po sa kasaysayan po nila. Alam natin yan. Mula po doon sa Acts chapter 2, nung nagpasimula, nangangaral po si Apostle Peter, ipinangaral po niya ang pagsisisi, ipinangaral niya ang katuruan ng salita ng Diyos, kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagpakasakit, siya po'y namatay para sa tao, ipinangaral po niya ang mensahe ng kaligtasan, at ang sabi ng Bible, tinanggap nila ang salita. It means, tinanggap nila ang aral na si Kristo ang tagapagligtas, sapagkat yan po'y maliwanag na binanggit sa Acts chapter 4, na ang daladalang pangangaral ng mga apostol, walang ibang pangalan sa silong ng langit, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen? So, kaya ang mga tao po ay ligtas, hindi dahil Baptist sila. Ang tao po'y ligtas sapagkat nanampalataya sa tagapagligtas, sapagkat tinanggap po ang Panginoon. Kaya pagka po ang Baptist ipinangaral na ang kaligtasan ay sa pagiging Baptist, mga kapatid, mali po yan. Sapagkat ang totoong Baptist, ang aral, si Jesus ang tagapagligtas. Amen? At yan po ang gusto kong isigaw sa National Baptist Day, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At ang aral na yan ay aral na dala ng mga totoong Baptist. So every Baptist church ought to be believers of Christ. Ganun kasimple po. Second, every Baptist church ought to be Bible-centered. Pagka talaga totoong church ng Panginoon, ang pinakasentro po, Biblia.
Ang ipinapangaral po, Biblia. Sige nga po, balikan nyo nga po uli sa Acts chapter 2. Hindi po ba maliwanag ang sabi po riyan sa verse number 41 and 42? Acts chapter 2 verses 41 and 42, then they that gladly received his word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. At ano raw pong ginawa nila? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in breaking of bread, in fellowship, and in prayer. So, makikita nyo po na pagkatotoong church ng Panginoon, ang sentro nila, lalo na po sa usaping pangangaral, salita po ng Diyos. Hindi ba? Yan ang isa sa na-appreciate natin sa Baptist. Hindi bulahan. Amen? Hindi tayo nang i-encourage ng tao na pag nagtaas ng payong, pag nagtaas ng panyo, pag nagtaas ng wallet, wala tayong ganun. Ang turo natin, pag itinaas ang salita ng Diyos, tayo po ay pagpapalain. So kaya ang ating pong ikinasasaya sa church na ito, lalo na kung ang pastor nyo po ay si FDB, ang aasahan nyong maririnig ninyo sa pangangaral, walang iba kundi ang purong-purong salita ng Diyos. Amen? Matuwa ka o ano man ang maging reaksyon mo, hindi po yun ang main concern ko. Ang main concern ko ay ang masunod ang atas ng Panginoon na bilang mangangaral niya, salita niya ang aking ipangaral at ang tunay na church ng Panginoon nag-e-enjoy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? That is our enjoyment. Every time na umaaten po tayo, ang kapanapanabik sa atin, yung preaching. Ang kapanapanabik sa atin, yung Word of God. Ang ating pong sentro, salita po ng Diyos. Amen? So kaya po, ang mga totoong lumalago, salita ng Diyos ang naging sentro. Mga kapatid, there is nothing wrong and there's nothing evil na maging masaya, lalo na nung nag-fellowship tayo. Diba? Kaya nga, mga kapatid, dinidisiplina tayo na kapag ka po may service, lalo na kapag ka preaching, huwag papatay-patay tayo kasi nakakahiya naman sa Panginoon na kapag ka rapol, buhay na buhay ka, pagka preaching, yun po yun. Diba gusto nating maging masaya? So, hindi masama na masaya ka sa rapol. Nagiging masama lang yan pagka sobra saya mo dyan, tapos sa Word of God, dry ka. Yun po yun. Sa rapol, pwede kang hindi mapagpala kasi hindi ka mabubunot. Pero sa preaching, tiyak na mapagpapala ka. Kaya mga kapatid, let us continue to enjoy listening and hearing to the preaching of the Word of God. Amen? Totoo ba? Nagkakasundo ba tayo na kaya tayo masaya dahil sa preaching? Bibiyahe ka ba ng Cavite? Diba? Cavite, patungo rito, kundi salita ng Diyos ang hanap mo. Hindi ba? Kayo po ba sa mga edad nyo yan, magtsatsaga kayong umaakyat pa kayo, hindi lang bumibiyahe, umaakyat pa kayo sa third heaven para lang po makarinig ng salita ng Diyos? Yung mga may bitbit at alagang mga anak, yan po ba'y titiyagain natin kung hindi natin kinasasabikan na makarinig ng salita ng Diyos? Mga kapatid, yan ang totoong church ng Panginoon. And every church of God, every Baptist church ought to be Bible-centered. Amen? Wala tayong ibang mga agenda rito. Yan ang rason kung bakit sinisikap natin na bagamat tayo po ay meron pong katungkulan, meron po tayong dapat maging kaugnayan sa ating bansang ginagalawan, but we make sure that our, sabi nating focus, ay ang salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos, mga kapatid, kinasisiyahan yan ng mga totoong church ng Panginoon. Minsan may isip mo, no? Bakit nagkiklaim sila na church ng Panginoon, pero ang kasiyahan nila, yung mga panglaman. Diba? Wala raw kwento sa Baptist Church, kasi sa Baptist Church daw, patay ang espiritu. At pag inalam mo yung konteksto, kung bakit sinasabing patay ang espiritu, kasi raw hindi tayo naglulundagan pagka nagwo-worship. Yung mga nagko-concert sa mundo, naglulundagan yun . Yung ba ang indikasyon ng buhay, mga kapatid? Di ba?
Nasa kamunduhan yon, pero nagsasaya sa mga ganong bagay. Mga kapatid, nakaugalian lang po ng mga totoong Baptist na kung merong pinakamasayang bahagi dapat sa service, ito po ay ang sandali at panahon na ang salita ng Diyos ay ipinapangaral. And we are very happy, mga kapatid, na tayo'y dinala ng Panginoon sa church na ang sentro ay salita ng Diyos. Alam mo yung ganong klase ng preaching, sa church, dapat may preach on. Yung mga ganon ni Pastor Rodel, yun ang bagay doon. Yun ang pinakamagandang timing doon, Pastor Rodel. Di ba? Tayo kaya nag-e-enjoy sa Christian music kasi tinuro ng Bible yan. Di ba? Hindi naman tayo po yung kumukontra sa masayang pag-aawitan. Sumasama nga loob ng mga leader kapag lawit na litid nila, kayo ayaw nyo pang kumante. Diba? We want everybody to sing and to praise God, mga kapatid. Because that is what we have learned from the Word of God. Mga kapatid, ang reason kung bakit Bible-centered po ang dapat sa church ng Panginoon. Kasi po, lahat naman ng practices, saan natin binabatay? Saan natutunan natin sa Bible? Di ba, bakit pinapahalaga natin ang pagtitipon? Kasi tinuro ng Bible yan. Ba't pinapahalaga natin ang giving? Kasi tinuro ng Bible yan. Bakit pinapahalaga natin ang singing and praising? Ano po? Praises, mga kapatid. Kasi tinuro po ng Bible yan. Bakit nag-enjoy tayo sa service? Tinuro ng Bible yan. Bakit tayo humahayo? Tinuro ng Bible yan. Kumbaga, lahat ng practice natin nakasentro sa katotohanan na ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Preach on! Di ba? Mga kapatid, yun po ang dapat maintindihan natin. So, every Baptist church, kaya ko dinidiin to, wag mo nang ipagmalaki na Baptist ka kung hindi ka believer of Christ. Diba? Wala. Walang ibig sabihin na kinasabi mo, uy, National Baptist Day, Baptist kami, Baptist ako, kung hindi naman tayo nakasentro sa Biblia. Because every Baptist church ought to be believers of Christ, ought to be Bible-centered, and ought to be behaving Christ-like. Behaving like Christ, mga kapatid. So that is also a very important thing to consider. Na kapag true Baptist church tayo, ang Baptist church ay dapat habang tumatagal, mga kapatid, nagiging Christ-like po tayo. May kinalaman nito doon sa mga behavioral changes po natin. Because if any man be in Christ, he is a new creature. Kumbaga kamukha nung sinabi po nung mensahe ng awit kanina, mga kapatid. Diba? Kaya leading nakakahiya yun Sasabihin natin, Baptist church kami. Tapos ang alam nila, divided yung church, nagkakagulo, siraan dito, siraan doon. Diba? Sasabihin natin, Baptist church kami, tapos ang yayabang natin, nakakahiya yun. Ibig sabihin, pagka-kinlaim natin na Baptist church tayo o true church tayo ng Panginoon, sana ang nakikita nila yung pong Christ-likeness. Pagka pinag-usapan ng forgiveness, ang pagpapatawad, mga kapatid, at ang kapatawaran, totoo tayo pag nagpapatawaran. Pag pinag-uusapan ng pagmamahalan, nandoon ang pagmamahalan. Pag pinag-usapan ng kababaan, nandoon ang kababaan ng loob. Hindi paligsahan, hindi pagtatalo, hindi pag-aaway, hindi yung hindi pagkakasundo. Mga kapatid, ang kailangan po nahayag sa church, ang Panginoong Hesukristo. Opo. Kanina nag-uusap kami ni PMJ. Kasi si PMJ ang isa sa mga mangangaral natin dito na talagang napakagandang mag-absorb ng mga preaching. Talagang kapag ka po nakinig yan ng mga preaching, alam niyo po ba, may mga pagkakataon na kapag ka magpipreach ako, and then meron po mga churches na kung saan nagbigay sa akin ng topic, alam niyo ba, yan lang po, PMJ, PNG, si Preacher Jojo, mga tatanungin ko yan, may naaalala ba kayong mensahe ko tungkol sa, mga kapatid, magugulat ka pag sinabi mo, para kang pumindot ng computer na, Opo. Diba? Ang mga Baptist dapat godly people. Ang mga Baptist dapat gospel preacher. Ang mga Baptist dapat God pleaser. O, kita nyo? Isang pindot lang yun. Lumabas lahat yun, mga kapatid. Sabi niya, Bishop, natatandaan nyo po, na-preach nyo po yan. Buti pa siya, natandaan niya.
Di ba? Mga kapatid, habang tumatagal tayo, kasi ang concern ko po, kaya ko ito pinipreach, anong silbi ng magiging celebration natin? Kundi naman po nahayag sa atin, yung dapat sana ganun tayo bilang church. Mas masarap mag-celebrate di ba? Kung makikita talaga, yun talagang marka ng tunay na church. Di ba? Mahirap po yun. Sasabihin mo, true church tayo, tapos hindi mo tiyak kung ligtas ka o hindi. Tapos hindi ka pamananampalataya. Sabi ko nga, ang pagsapi sa anumang kalipunan, kasama ang baptist doon. Huwag niyong iisiping mga religion lang yun. Kahit sumapi ka sa baptist at sapian ka ng baptist, tandaan niyo po yan. Hindi ka naliligtas dahil dyan. Kaya lang natin na-appreciate na baptist tayo sapagkat alam natin na ang totoong baptist, ang ipinapangaral, kailangang manampalataya kay Kristo Jesus para sa ating pong kaligtasan. Pag iba ang preaching, na hindi kay Kristo ang kaligtasan, may ibang turo ng kaligtasan, kahit na mag-angkin pa siya na baptist siya, hindi po yan ang nagpapaging baptist sa atin. Amen? Walang ibig sabihin na baptist tayo, kundi tayo believers of Christ. Walang ibig sabihin na baptist po tayo kung hindi tayo Bible-centered. Sasabihin mo, baptist ka, tapos natitisod ka sa preaching. Sasabihin mo, baptist ka, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Sasabihin mo, baptist ka, wala ka naman panahon sa salita ng Diyos. Sasabihin mo, baptist ka, hindi ka nag-enjoy sa preaching. Pag totoong baptist ka, dapat nag-enjoy ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat ikaw ay buhay sa mga pagkakataon na makakakain kang muli ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kung magpapakatotoo tayo, excited ba tayo na nakikinig ng preaching? Nabe-bless ba tayo kahit tinatamaan tayo? Yes! Mga kapatid, yun nga maganda, tamaan tayo. Dahil kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para tamaan tayo. Kaya wag mong iilagan ng salita ng Diyos. Pag ikaw ay totoong church ng Panginoon, ang pagpapatuluyan mo, ang pananatilihan mo, ang iyong i-enjoy ay ang salita ng Panginoon. Kaya kahit ganito ako, na-appreciate ako ng mga tao na ang hanap nila salita ng Diyos. Sabi ko kay Preacher Jojo, tingnan mo yung mga encouragement ko, Preacher Jojo. Yung bang makabasa ka, nung mga nagsasabi na, ako po yung nakikinig sa online. Alam niyo po ba na dahil sa pakikinig ko po sa inyo, nakita ko po yung dapat na pagpapahalaga, pagkilala at pagmamahal ko po sa mga pastor? Alam niyo po ba na dahil po sa mga pakikinig namin ng mag-asawa sa preaching ninyo, lumago po kami spiritual? Imagine niyo po yun. Diba? Kaysa doon sa nakinig po ko ng salita ng Diyos, hindi lumago, lumayo po ako. Kaya sabi ko po, pati yung pagdadala ng Biblia, isang magandang practice yan. Kasi wala naman tayong ibang aklat pagpunta natin sa church Di ba? Hindi aklat ng mathematics, hindi aklat ng Pilipino, hindi aklat ng mga kung ano-anong subject. Biblia ang aklat ng tunay na church ng Panginoon. Kaya dapat maging ugali natin na may Biblia tuwing tayo po ay a-attend. Ayoko nang habaan ng preaching kasi yung mga Baptist church talaga nag-e-enjoy sa maiksing preaching. Diba? Yan ang mga Baptist na makita nyo. Enjoy na enjoy sa maiksing preaching at naiinip pag ang tagal-tagal na ng preaching. Yung iba sigaw, preach on. Yung iba, preach long. Yung ibang sigaw, pero! Ano ba yung pero? Let my people go! Ang natutunan ko po mga kapatid, pagka po ako nagpipreach, di ba? Matapos mong i-preach ang salita ng Diyos, kung wala ka nang sasabihin, ayos na yun. Pagpahingahin mo na yung mga tao. Kaysa doon sa, wala ka naman sasabihin Mga kapatid, doon lang po ako dinala ng Diyos. Sabi ko, siguro magandang mag-preach tayo sa mga members. Kasi magandang i-celebrate natin yung pagiging Baptist natin. Pero sana makita ang buti ng pagiging Baptist natin. Na maganda lang po na Baptist tayo kung believers of Christ po tayo. Kung Bible-centered po tayo. Kung nagbe-behave tayo na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya what every Baptist church ought to be? Believers of Christ, Bible-centered, and behaving
Christ-like. Amen? Oh, ayun. Ha? Godly people dapat tayo. Di ba? Gospel preacher dapat tayo. At God pleaser dapat tayo. Mga kapatid, Baptist ka ba talaga? Oh, yun po. Nagpapasalamat tayo sa ginamit ng Panginoon. Noong mga 1900s po yan. Nagpapasalamat tayo na dinala po ang kalipunan. Diba? Nagpasimula po na talagang ang Baptist ay nandito po sa ating pong bansa. At yun po ay parang tama lang na ating pong ipagdiwang. But make sure na tayo po'y Baptist ayon sa nararapat. Ayon sa inaasahan. Tumayo po tayong lahat. Yuko tayo, pikit po tayo. Magbulay po tayo sa mensahe na napakinggan po natin. Don't just claim that we are the true church. Don't just claim that you are a Baptist. It is good to manifest. It is good to prove na tayo po talaga ay church ng ating Panginoon. Praise God, sapagkat alam ko na nananampalataya na tayo bilang tagapagligtas. But let me remind you folks, na bilang totoong church ng Panginoon, dapat nagkakaisa tayo na ang sentro natin, Biblia. Sa saya mo sa gawain, dapat ang pinakapangunahin sa saya mo ay ang makarinig ng salita ng Diyos. Dapat ang isa sa buhay na buhay sa mga totoong Baptist Church ay ang oras ng pangangaral ng salita ng Diyos. At kinakailangan, bilang nakiklaim na tayo po ay true church, maganda po mga kapatid, na habang tumatagal at nagpapatuloy po tayo, we are behaving like Christ. We behave like Christ. So I believe malinaw po ang direktang mensaheng ito na ating napakinggan. I am happy, I'm proud. I considered myself blessed that I'm a Baptist. Pero nawa ito'y maging ayon sa ating pinag-aralan. Na ikaw bilang kabilang sa Baptist Church ay mananampalataya, nakasentro sa Biblia, at may binago at makadiyos na buhay. Why not come to the altar? What a message, what a reminder. Very enlightening and at the same time rebuking. I realize na hindi dapat inaangkin ko lang na ako ay kabilang sa true church. Kailangan makita sa akin, kailangan mapagtibay, kailangan mapatunayan na ako ay nasa true church. Sige po. Totoo po yung sinabi ko sa inyo. Kung papansinin niyo po, ang ginawa nating pundasyon, ang binasa po nating chapter, pinersecute sila mga kapatid. Pero makikita niyo po na lagi nakasentro sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Na kung saan sila po mismo ay binansagan ng mga Kristiyano. Ang ibig sabihin, hayag, nakikita yung pagiging kakaiba, mga minamahal. Sa anumang paraan, basta ang obviously, makikita po natin, sila po ay kinilalang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po ang relasyon natin bilang magkakapatid sa Panginoon? Kamusta po ang pagsasamahan natin bilang church ng Panginoon? Kamusta ang trato natin sa isa't isa? Kamusta ang lakad natin sa buhay
Kamusta po ang attitude natin sa kanyang salita? Gaano po natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos sa buhay po natin? At kamusta po ang lakad natin sa Panginoon? Dakilang Diyos, naniniwala po ako na napakagandang panahon ito na mapaalalahanan po kami. Sapagkat kadalasan po parang din po kaming relihiyon na amin pong ipinakikipaglaban ang samahan, ang katawagan, pero hindi po talaga nahahayag ang katibayan. Salamat sapagkat ngayong gabi ipinaunawa mo sa amin na tama lang na magdiwang kami, tama lang na proud kami, masaya kami, na kami po'y ibinilang mo sa Baptist Church. Pero napakaganda na ngayong gabing ito, kami po'y tinuruan mo, dinala mo doon sa katuruan at katotohanan na bilang mga Baptist Church o nagkiklaim na true church, ano po ba kami nararapat? Ano po bang marapat mahayag sa buhay po namin? Thank you, Lord, for this wonderful reminder, O God. May you continue to work in the lives of the individual. May you continue to work in our hearts, O God. Lord, please, gawin mo pong liwanag ang Living Water Baptist Church, ang Victory Fundamental Baptist Church sa madilim na mundong ito. Nawa ihayag mo po ang pagiging true church namin, Panginoon, sa pamagitan ng mga inaasahan ayon sa aming napakinggan at pinag-aralan. Nawa dakilang Diyos, maging sa Victory Fundamental Baptist Church, sa ganitong mang naging setup namin, hindi naging hadlang upang kausapin mo sila, pagpalain mo sila, at nawa dakilang Diyos, lahat kami, pati ang mga kasama po namin sa online, ay dinala mo sa realization that it is one thing for us to claim that we are your true church, but it is another thing and great thing to prove na kami po talaga ay true church sa pamagitan ng kapahayagan ng lahat ng aming narinig ngayong gabi ito. Kaya patuloy mo po kaming iwangis sa iyong anak. Patuloy mo po kaming disiplinahin sa iyong salita. At nawadakilan Diyos, mahayag ang katotohanan na kami po ay mga believers of Christ. Thank you so much, Heavenly Father, at ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang impact na dapat mahayag sa mensaheng ito na aming napakinggan at sa naging paglapit namin ngayong gabi. At nawa, gabayan mo po, ihanda mo po ang lahat para sa lahat ng celebration ng National Baptist Day bukas, Panginoon. Kasama po ang lahat ng tatayo upang mangaral, upang idambana ka ang iyong pangalan, ang iyong salita, dakilang Diyos. Muli po, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless us all.